Hindi niyo ako kayang diktahan kahit presidente ka pa. Oh, yan talaga ang matapang na mensahe nito si Ombudsman Martires, mga kababayan. Lalong-lalo na dito sa DOJ, na pinakialaman siya eh. Akala nila, mga kababayan, mas alam pa nila ang trabaho ng ombudsman. Kaya naman nasabihang shut up nitong si Martires, mga kababayan, etong mga tao ni Boying, dahil inuudyogan siya eh na makialam na dito sa kaso ni Sara. Ang sabi nito si Martires, mga kababayan, wala akong nakikitang nilabag ni Sara na kailangang imbestigahan ng ombudsman. Bakit niyo ako pagsasabihan na kahit presidente, hindi ako pwedeng utusan? Oh... Dahil ang insidente daw ito, mga kababayan, na may kinalaman kay Sara nung sinabi niyang ipapagurgur niya si Ngag-Ngag, si Lisa at si Tamba kapag mayroong mangyari sa kanya, ay hindi naman daw kaugnayan sa kanyang pagiging vice-presidente eh. It's personal. At sa tingin ni Martires, mga kababayan, hindi rin uusad yan. Dahil kung ang endpoint nila, mga kababayan, ay kakasuhan nila sa Sara para matanggal sa pwesto, ay hindi rin daw yan pwede dahil labag iyan sa saligang batas. Kaya hindi po nila magagamit iyan para sa impeachment ni Sara Duterte. Pwede nila itong kasuhan, pero hindi pwedeng mapatanggal bilang bise. Oh, panoorin niyo po. Bakit dinamay kami na dapat kami mag-imbestiga at dapat kami magsimula ng investigasyon administratibo o kriminal, doon kami nag-react kasi parang pinapalabas sila, mga kababayan, na hindi ginagawa ng ombudsman ng kanilang trabaho. Parang ang feeling namin, wag mo kaming turuan. Doon sa undersecretary, wag mo kaming turuan kung anong gagawin namin. O DOJ, do not ever try to lecture to us what are our functions, our duties, our responsibilities. Doon naman kami nag-react. Hindi lang ako yun. Opo. That is the common sentiment of my deputies. Kasi nag-meeting kami tungkol dito ombudsman. Okay. Hindi naman po pwede na, gawin nyo to. Ay, sino pwede magdikta sa amin? Walang pwede magdikta sa amin kahit presidente ng Pilipinas. Kahit yung presidenteng Ngag-Ngag, mga kababayan, hindi pwedeng diktahan ng ombudsman. Kuhan nyo yan, DOJ, Buying-Ying, Rimulya. Natandaletse-letse lang naman talaga, mga kababayan, itong justice system natin. Dahil naglagay si Ngag-Ngag dyan ng isang politician sa DOJ. Ito si Boying focus ito sa pangangampanya, mga kababayan, sa pagiging politician. Although abogado siya, pero yung expertise niya sa politika. Kaya ngayon, nahahaluan ng politika itong ating hudikatura, mga kababayan. Wala kaming obligasyon sa sino mang politiko o sino mang political party, kundi sa taong bayan lamang. Correct. So, yun ang pinagsiservisyohan namin. So kung anong tama, yun ang gagawin namin. Kung ano sa pananaw namin ay tama, yun ang gagawin namin. Katulad yung pagpapataw ng mga preventive suspension sa mga government officials na nagkakaroon ng kaso sa amin, we follow the rules. Sinusunod lang ang rules. Yun yung mga sa amin na nagre-react kami. Ano ba ito? Talaga bang sinusunod natin ang rule of law? Yung ganon. So dito sa usapin ngayon ni Vice President, hindi kami pwede manghimasok muna. Gusto kasi nila, mga kababayan, na talagang lahat ng ahensya ng gobyerno ay gigipitin na si Sara Duterte. Hindi nila mautusan ng ombudsman. Kawawa naman ngayong Wala pa kami nakikita. Tinitingnan namin bawat hearing ay mayroon nakikinig sa amin kung ano itong nangyayari. Pinamomonitor, mga kababayan, ha? Ng pulis Kasi di ba ombudsman, meron din kami ombudsman for military officers and other law enforcement agencies, di ba? Apo, Justice. Oo. So, tinitingnan namin, may nagmo-monitor sa hearing ng Congress, ng House. In the meantime, tatahimik lang kami. Hindi man kami mahilig mag-media Alam mo yan. Hindi kagaya ni Boying Rimulya, mga kababayan, ang DOJ, talagang mayroong statement. Sa lahat ng bagay. Papansin. Alam mo na, palagi akong tumatanggi sa inyo. Opo. At lalong-lalo na itong mga buhayang mga kongresista. Nagkataon lamang itong mga pagkakataon na itong mga panahon na ito na kailangan magsalita kami. Kailangan magsalita ako. Dahil dinamay na sila, mga kababayan, sinabihan ng bata ni Boying na, pumilos naman kayo. Bilang head of office. Actually, sinasabi nga sa akin ng iba, ba't hindi ako... Kahit presidente ka pa, kahit ngag-ngag ka pa, hindi mo kami kayang utusan. Person. Baka mamaya maibang masabi ng spokesperson, hindi katulad ng sasabihin ko. Dahil yung sasabihin ko, hindi lamang nagagaling sa utak ko, nagagaling din sa damdamin ko. Tama. Justice, doon po sa issue na binabanggit ninyo kay
DOJ Undersecretary Jesse Andres, ano yung sabi niya, bakit hindi pa kumikilos ang ombudsman? At di po ba... Matanda na siya mga kababayan, ano? Ilang taon na kaya ito? Sana nga ha, hindi ka maunang magretiro. Patapusin mo muna si ano. Mamaya ka na magretiro pagkatapos si BBM dahil for sure mga kababayan, kapag bababa na ito sa pwesto, ang mamimili ng kapalit ay si Ngag-Ngag. Kung tama ako, ay nagpaalala ka naman na may power ang ombudsman kahit na hindi kayo mag-initiate ng investigation, may power kayo na saluhin o ipagpatuloy yung ongoing investigation ng isang agency. Yes. Actually, bago ko nasabi yon, At tuwang-tuwa ang NBI mga kababayan na napalabas dila pa mga kababayan. Sabi niya, di mas mabuti, nakaligtas na kami. Ganyan. ang sabi ko, kung sa pananaw ni Undersecretary, kami ay dapat pumasok, kami ay dapat mag-imbestiga, I advise him to just, shut up. Dahil we will take over the investigation of a case. Pero minsan na hindi namin ginawa yon. Pag nalaman namin na nag-iimbestiga ng NBI, ihintay na lang namin yung complaint na gagawin ng NBI at doon namin hihimayin yung kanilang complaint. Na marunong naman kami rumispeto sa ginagawa, sa trabaho ng ibang tao, ng ibang ahensya ng gobyerno. So parang pakiusap ko lang sana, nabitawan ko lang yung salitang shut up. We love it. Gusto namin yun. Diba after nun mga kababayan, para silang napalo na tuta. Sabi agad nila, doon na lang kami mag-usap sa pribado. Hindi na namin ipapadaan sa media. Well, na in the first place mga kababayan, sila yung unang nagpuputak doon sa media. The Undersecretary to just focus on his work. Huwag niya kami tuturuan kung kailan kami mag-iimbestiga o kailan kami hindi mag-iimbestiga. Alam namin ang aming ginagawa. Alam namin ang aming trabaho. At binabanggit... Nakita mo namang nakita na nagkaharap na tayo, di ba? Opo. Sa mga ginagawa namin sa ombudsman, aywan po, Robert, doon lang kami nag-react. Yung sasabihan kami na may power to investigate. True, we have that power to investigate. Totoo yan. Ang problema ngayon, naka-tie up din kami doon sa desisyon ng Supreme Court sa Enrique Gonzalez. Okay. Doon sa Enrique Gonzalez, sinasabi doon na kung yung pag-iimbestiga mo sa criminal o administrativo would result in the dismissal on the impeachment of a impeachable officer katulad ni Vice President. Makinig kayo mga kababayan ha. Kung ang purpose nila ay para i-impeach si Sara, kinakasuhan nila ngayon, ay hindi yan maaari, sabi ni Ombudsman Martires. Bawal yun eh. Bawal. So, dahil mayroon ng ruling ang Korte Suprema dyan. Cannot file administrative or criminal case against the Vice President because it might result in her impeachment. Yun ang pinagbabawal eh. Doon sa Enrique Gonzalez na kaso. Dahil bawal makasuhan kasi mga kababayan talaga. Dahil impeachable officer eh. I-impeach nyo muna. Ang gusto kasi nila mga kababayan, gamitin itong kaso ngayon ni Sara para sa impeachment niya. Paano yan na hindi pwedeng mag-ruling dyan ang korte? So, parang sinasabi ng Supreme Court, bago nyo kasuhan to ng criminal o administrative, i-impeach nyo muna. Impeach nyo muna. Maghanap kayo ng kasalanan niya na mayroon ng previous ruling ng korte. Which is wala. Impeachable officer. Doon muna sa impeachment. Di ba kaya, yung talagang caught in the act nyo, example na lang, nagpopolboron. Na hindi naman kailanman gagawin ni Sara. Baka yung iba. Yan ang impeachable. Mauna yung impeachment. Maunang impeachment. Bago yung criminal o administrative case. Na hindi nyo namang role pa. Kaya sabi mo, malayo pa sa Philippine Area of Responsibility kumbaga sa Bagyo. Medyo malayo pa, Robert. Kaya ngayon siguro, may panahon pa tayo magnitian, di ba? Makipagtawanan, although malimit, nakikita mo ako, nakasimangot. Correct. Grumpy old man. Yan pala ang mga kababayan, yung term na grumpy old man, yung tandang laging nakasimangot. Yan ang lagi nilang sinasabi eh. Seryoso, nakasimangot at seryoso. Justice,
Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa sinabi ng ombudsman na kahit presidente ka pa, hindi mo ako pwedeng utusan? Post your comments below.